Sir, natanong ko lang, magkano sweldo mo rito? Kada araw. So, lugi ka ng 20 pesos. Ilang oras ka rito? 12 hours. No overtime pay. Walang overtime. Mr. Yu, I am the Vice Chairman in the Senate of Labor and Employment. So that's why I'm here. And I want to make sure that all your employees are properly compensated. Ma'am, SBEG, meron kayo. Nakuha kayo ng SBEG. Yung sa pasawisan, sir. Ito nakuha sa dole. AEP. Meron kayo AEP. Ilang employment permit. Kung nag-work dito as president, SBEG visa. Yung ina-attach sa visa. Or kung So ayan po. Andito na naman po ako. Mga viewers ko, welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Pakisubscribe, like, and share, comment din sa aking video upload, okay? Hayaan nyo muna patingin kayo ng magandang umaga, mga tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti yung kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? Itong upload ko, mga viewers ko, tungkol to kay Senator Rapi Tulfo at doon sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa Texcom dyan sa bandang particular sa Cavite. No, Cavite ba yan? Comment lang po kung tama itong lugar yan na pinuntahan ni Senator Rapi Tulfo na in-inspection niya yung kumpanya at itong kumpanya nito ay sobrang mapang-api sa ating mga manggagawa. Hinaapi, hindi nagbibigay ng tamang pasweldo. Kumikita sila dito sa ating bansa, pero nagbibigay ng tamang pasweldo sa ating mga kababayan. So, napakasaklap. Di ba, mga viewers ko? Masakit lang sa damdamin na gano'n. Sa ating bansa, dayuhan ay nang-aapi dito sa ating bansa. Sa sarili pa nating bansa. Grabe. At may kumukonsinti naman ng mga kababayan natin. Naiilan. Pero, hindi sila umubra kay Senator Rapi Tulfo. Ganito ka bait si Senator Rapi Tulfo at tumulong sa mga kababayan natin, lalo-lalo sa mga gagawa at sa mga inaapi. Ito, panoorin natin. Kumuha ko ng video upload niya doon sa kanyang programa. Siguro man, hindi magalit si Senator Rapi Tulfo. Shoutout, Senator Rapi Tulfo, ha. So, panoorin natin yung kanyang ginawa. Grabe siya magmahal sa ating mga kababayan. At tuwan-tuwa yung mga manggagawa nung sabihan niya yung mga karaingan nila at nabigyan ng solusyon. Ito. Panoorin natin mga viewers ko. Sir, natanong ko lang, magkano sweldo mo rito? Kada araw. So, lugi ka ng 20 pesos. Ilang oras ka rito? 12 hours. No overtime pay. Walang overtime. Mr. Yu, I am the Vice Chairman in the Senate of Labor and Employment. So that's why I'm here. And I want to make sure that all your employees are properly compensated. Ma'am, SBEG, meron kayo. Nakuha kayo ng SBEG. Yung sa pasawisan, sir. Ito nakuha sa dole. AEP. Meron kayo AEP. Ilang employment permit. Kung nag-work dito as president, SBEG visa. Yung ina-attach sa visa. Or kung nag-work is ilang employment permit. Ito meron kayo. Yan lang po yung tinawag ni BOI po sa BOI. Meron kasi sariling requirements ang DOLE. Hindi pwede makikialam ang DOI sa DOLE. Hindi pwede sabihin ng DOI, okay na tayo sa DOLE. Ang DOLE dapat magsabi kung okay o hindi. Nasaan na yung may-ari ng DOLE? I know Mr. Pon is already recorded. Pwede long time not done here. So, sabihin meron taga-daungan dito nag-ooperate. So, kaya natin tingnan yung punto daw sa dito. Pwede na lang matingnan yung naging plant ng Dongwon dito. As you can see, wala mga worker,
shutdown operation since April. And then, yung owner, allegedly, baka nakalabas na ng bansa kasi expired na yung kanyang permit to stay here. Si Dongwon pumunta rito sa Sion para mag-rent ng space o pinagbibigyan na para mag-operate dito. However, kita naman natin, shutdown sila. Sir, nag-sabi po kasi sa akin na kasama ko sa trabaho ngayon na kaya po sinasarado ngayon, yung mga makina po daw na yan ay ibibenta na sa Friday daw po. Ah, At wala rin po kami alam kung kailan po kami pababalikin. Wala po silang sinasabi sa amin. nakapag-report ka na rito. Noong po last week po nagpunta ako dito, nag-ooperate pa po sila. Ang sabi po ng guard is April ay nag-operate si Dongwon dito. Opo, nag-ooperate pa po noong April po, opo, kahapon po ang last day nila. Bakit po nag-shutdown? Wala po silang ini-inform sir sa amin kahit po ano, hindi po nila kami mini-meeting. Ang sa amin lang po, dapat po mini-meeting na kami kung ano plano niya sa amin. 10 years po kami nagtatrabaho sa kanya pero wala po kami nakukuha. Benefits po namin hindi nakukuha. Anong pangalan ulit ng CEO ninyo? Si Mr. Sanjing Di po. Sa pagkakalam niyo po, ito pa sa Pilipinas? O May nakapagsabi po na umalis na daw po, nasa Korea daw po, hindi po namin alam kung totoo po yun. Pero may bahay daw po siya sa Las Piñas. Sir, based sa record po ni Dode, yung kanyang agent employment permit is na-expired noong November 9, 2024. Kung mag-stay po siya dito is illegal na. kaya siguro umalis na Kaya siya. siguro sir umalis. So kung umalis na siya, wala nang karapatan sa mag-operate dito dahil expired na yung ano niya, working visa rito o investor's visa. Siguro po ang nagmamanage na lang is yung mga staff na dito. Ang sa amin lang po, sana magbayaran kami sa loob ng 10 taon. At saka yung pong mga benefits po namin, hindi ko rin. Saka yung pong yung tapos sa kami na ibigay sa akin yung BA kasi kailangan ko may sakit po ang asawa na ako, hindi siya nila ibigay. Vacation leave po. Pero po kami natitira pa last year at saka ngayon hindi po nila pinapagamit sa akin. Sige ma'am, tutulong po ako sa medical. Meron po akong guarantee letter na may bibigay ko sa inyo kung may balance yung sa ospital. At kung kailangan po ng patuloy na gamutan, tutulungan ko po kayo, ha? Anong ginagawa niyo dito? Bali po ako po yung nag-ano dito, naghahawak ng mga tao. Bali na hindi po ako. So ilan ang tao hawak nyo? Ang hawak ko po ay nasa 26 po. Ano po tinatahay ng mga ito? Mga ano po, mga baby dress, at saka po mga pants, polo shirt, long sleeve po. Binibenta sa ibang bansa. Opo, sa Japan po. Yung ang nagpapagawa po dito sa amin ay Japan. Yung nakaraan po, mga panty po at bra. Sa Korea naman po siya dinadala. So pinapadala kayo ng raw materials dito, galing sa Japan o Korea. Opo. And then, tatahin nyo, and then after nyo matay, ibabalik din. Tapos, pag po, halimbawa po, mga medyo, lagi po nila kami pinukos para daw po makasahod. Tapos sinasabi po nila, pag hindi nakapag-shipment, hindi po daw makakapasahod. Pero lagi naman po kami nakaka-shipment, pero yung sahod po, nadidelay pa po. Tapos yung benefits po, hinahanap po namin kung bakit hindi na nahuhulog. Sabi po nila, nagagamit daw po. Sabi namin, bakit po ginagamit? Amin naman po yung pinaghirapan. Sa palagay nyo po, ilan kayo sa Dongwo? 200 plus na lang po. Dati, Marami po kami, nasa 500 po kasi nag-resign na po nung nag-resign sila. Gawa ko nga po, pangit yung pamamalangan. so paano po natin nabulin kung sakaling nakalis na yung may-ari? Yung properties po yung pwede natin habulin. Kung mga machine siguro pwede. Baka po natin i-hold yung muna ibenta. Tapos hindi na. Alamin po natin sir. Pero sir, ibibenta ito sa Friday. Pag once ibibenta sa Friday, kailangan sila mahabol. Kasi yung may-ari, kahit na dumantay sa dole, kahit mag-40 pa tayo, nasa Korea na. Naisahan sila. Ang sa akin sana, if there's a way, na i-hold natin yung bentahan nito. Meron bang power authority ang dole na papahold yung bentahan nito? I-attach natin doon sa reklamo nila. So pag nabenta to, mababayaran yung mga. Alamin muna namin sir sa original director namin kung meron bang authority kami na mag-issue. Pwede natin tawagan? Sa Sige po. Sir, pwede po kami mag-issue ng third order po para sa mga machines. good. So gawin natin inventory siguro kung ilan itong mga machine. Apo, i-listing na lang. Kasi wala po kami mga benefits business dito sir. Tapos sa salary po sir, ano po sir, partial. Tapos wala po kami 13 months sir. Wala po kami 13 months sir, hindi lang po palagi makasama namin sir. O mga nakakataon na namin po sir. Kaya po sir, lahat naman sila nakakataon na namin sir. Sir, tapos sahod na namin po sir, wala. Ewan ko kung may bibigyan nila kalahatan ngayon po sir. Magkano sweldo nyo ito?
ano po kami sir, minimum po kami. Kasi, hindi po sir. Tapos kalahati ang binibigay. Tapos, ano yung kalahati? Wala po, ito sir, ang bahay po namin sir, yung bahay sir, kami nakabay ng boarding house sir, pati pangkain po sir. Overtime pay. Overtime sir, may extend po kami 30 minutes sir. Libre. Libre lang po Hindi sir. ka pa yan. Tapos kalahati lang ang sweldo binibigay. Okay sir. Tapos 13 month, wala. Vacation leave. May BBL po kami sir, ano lang po sir, 5 days. Isa na lang po. I just received complaints from several of your employees. They're not getting 13-month pay. Their benefits are not getting paid. Their SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Plus, only half of their salaries are being given to them. That's a big violation. Ma'am, huwag ka maging Judas Iscariote, ah. And, ma'am, kababayan natin to. Ma'am, magkano ang sweldo mo? Pwede ka maghanap ng trabaho sa ibang lugar. Ayun, ma'am, ang dami yung nagsisigaw, nagkawayan sa akin, oh. Yung iba, naiyak pa. Ito, dayuhan. Ma'am, mga masama nito sa sarili nating bayan, inapi tayo ng dayuhan. Huwag ganon. At alam mo nangyayari pang api. And yet, tinotolerate mo. Pinangyari po siya mag-explain. Anong klaseng paliwanag? Sabihin niya dahil hindi nababayaran ng kliyente. Kasi usually, ganun pang usap eh. Hindi kami nababayaran namin kliyente. Wala pa yung pera namin. Yun palagi. And yet, tuloy-tuloy operation, tuloy-tuloy importation and exportation, then ibig sabihin, kumikita kayo, build out. Everything I said is correct. Very good. So when are you going to pay the salaries of your employees who are getting only half of the monthly salary? After election, 30. After election. Why after election? Because our collection is coming from Korea. Why are you not able to pay them on time every month? Yes, supposed to be when we are little bit collection delay. I excuse already our workers. I'm very sorry. I explained already our workers. But sir, you cannot use the excuse that I am not getting paid by my client from abroad yet, so therefore I will not pay the full salary of my employees yet. That's your problem. Once the employees have done their part, which is work for you and do the thing that you ask them to do, then you have to get paid on time. Right? I'm willing. Maybe you have money in the bank or probably dispose of some properties and pay them, including 13-month pay. 30 months I already. No. Many of them, the 13-month pay haven't been paid yet. Ma'am naman, alam niyo po ito. Explain sa kanya na batas yung 13-month pay. Use the dole. That's the law. If you want to work here and make money in our country, you have to follow our rules and regulations. Otherwise, get out. Magkakandak na lang sir din kami ng inspection sa company. Kapag wala po ako ng authority to inspect para makapagkandak na. Sir, dole, gusto ko sabi na Tuesday, all the employees are paid their 13-month pay and their half-month salary. Don't scratch your head. 30 months I. Because you'll be scratching your head if you're deported. I mean, from here, I can say if you 30 months I go to arrange. Arrange. Salary is ready until 30. No, 13-month pay today is already May. So you should have given it on or before December 24. December, January, February, March, April. 5 months. 13-month pay should be paid on Tuesday. Deadline. 13-month pay or deport. This is the situation. They will file a complaint with the immigration in our company there. Once the complaints are filed, then the process of your being undesirable alien will start. And after that, bye-bye Philippines, go back Korea. Call your clients in Korea, call your clients in Japan, borrow money from them and say, hey client, otherwise I'll be shut down. I need to borrow money from you. I really try. Okay, so by Tuesday, salaries will be paid. Everybody. Hello. Doon, ang purpose natin na doon po sa isang building, yung Sion na tumbok natin na may mas malala pang violation. Anyway, ayusin naman yung Sion.
So yun, no? Di ba? Mga viewers ko, tuwan-tuwa yung mga kababayan natin. Para silang nabunutan ng tinik. Nagsusumamo yung mga kababayan natin, mga manggagawa. Dahil hindi na ibibigay yung tamang pasweldo sa kanila. Tapos yung mga benefit, di binibigay ng kumpanyang ito. Ng patahian, Texcom Company. Di ba? Kawawa naman manggagawa natin. Tapos yung guard, ang sahod, 500 a day, 12 hours on duty. Di ba? Nasadong sobrang mababa, viewers. Kaya, sigurado, yung agency ng gwardiya doon, sigurado, masasabon ito ni Senator Rapi Tulfo. Di ba? Ganon si Senator Rapi Tulfo magmahal sa mga kababayan natin, lalo-lalo sa mga magagawa at sa mga inaapi mga kababayan natin. Sa ating mga mahihirap, kaya meron tayong kampi sa Senado. Ito na nga si Senator Rapi Tulfo. Ito yung totoong boses ng taong bayan diyan sa Senado. Nakakarating diyan sa Senado yung mga hinaing, hindi katulad ng mga nakaraang administrasyon ng mga senador, di ko malaman kung nabusalan yung mga bunganga ng mga dating senador diyan. Namumulang kwenta at nandiyan pa rin sa katungkulan. Nanunungkulan pa rin yung ilang mga senador diyan na mawawalang kwenta. Di ko lang masasabi ang mga pangalan ng mga senador na yan. Pero andyan pa yung ilan dyan, nabusalan yata yung mga bunganga dyan. Hindi marunong magtanggol sa ating mga kababayan. At si Senator Rapi Tulfo lang, arakagawa niyan. Sa tanang buhay ko na nasubaybayan ko, simula ako nagtrabaho, si Senator Rapi Tulfo lang ang nakagawa ng ganyan. Na pupunta sa mga kumpanya, na-inspeksyon yung mga kumpanya kung nagbibigay ba ng taong pasahod sa mga manggagawa. Di ba? Mga kapo-viewers, comment lang po kayo kung tama yung sinasabi ko dito. Di ba? Kaya, ito, may pumasok naman na kapatid ni Senator Rapi Tulfo, Sherwin Tulfo. Sigurado, magtutulungan yung dalawa para lang ipagtanggol tayo mga mahihirap. Tayo mga mamamayan na inaapi. Tayo mga manggagawa na inaapi. Ipagtatanggol tayo nilang dalawa. Itong dalawang magkapatid na Tulfo. Senator Rapi Tulfo at Senator Erwin Tulfo. Sana magtulungan sila. Kasi yung ibang senador dyan, walang mapakinabang. Yung ibang senador dyan, walang mapakinabang para sa akin. Walang mapakinabang. Nakaupo lang sila sa mga upuan nila. Sa Senado. Gumagawa nga sila ng batas. Pero yung batas ay ginagawa nila. Hindi nila tinututukan kung pinapatupad ba ito o hindi. Dapat, pag hindi pinapatupad yung batas, busisiin nila. Yung nagpapatupad ng batas, busisiin nila kung pinapatupad nila ng tama, di ba? Katulad ginagawa si Senator Rapi Tulfo, yung mga batas pinagagawa nila ngayon, binubusisi ni Senator Rapi Tulfo, pinapatupad ba nila ng tama? At ito, natuklasan nga niya, hindi pinapatupad ng tama, katulad sa mga manggagawa. Di ba? Kaya itong duli, dapat talaga kalampagin para gawin nila yung trabaho nila para sa manggagawa, di ba? Mabuti mayroon tayong Senator Rapi Tulfo na andyan tumulong sa ating mga kabayan. Lalo-lalo sa mga maggawa at sa mga inaapi mga kabayan natin. Sa mga mapang-abusong employer, mga amo, mapang-abuso kaya mga magagawa, mga empleyado. Diba? So yun lang po sa akin mga viewers. Comment lang po kayo, like and share. Kung nanonood kayo ng mga programa ni Senator Rapi Tulfo, sana dito sa aking upload video na to, na patungkol kay Senator Rapi Tulfo, sana, hangad ko lang po, pakisubscribe lang po, like and share, comment sa aking video upload kung nagustuhan nyo po yung aking comment dito sa video. Okay? Salamat po. Shoutout sa iyo, Senator Rapi Tulfo at sa iyo yung staff at sa iyo yung programa. Shoutout sa iyo. Okay lang po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumay kapal.